Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2351, God Strength. Ano? Parang wala kang pakialam kapag pumapatay ka ng mga tao, pero kapag pinapatay ang mga tao mo, ganoon kainit ang reaksyon mo. Sabi ni Lin Feng nang makita niya ang mga miyembro ng Fire Shrine na nakatingin sa kanya ng malamig. Kung hindi biglang naintindihan ni Lin Feng ang isang bagay, sana ay napatay siya ni Qiyong Jiutian. Gusto mo ba talagang mamatay? Sabi ng Saint Emperor ng Fire Shrine, ang guro ni Qiyong Jiutian. Galit na galit siya. Gusto na naming mamatay. Nakangiting sabi ng pinuno. Ang iyong saint ay pinatay ng isang taong biglang may naintindihan. Balak mong ipadala ang iyong mga saint upang ipaghiganti siya. Siyempre, naiintindihan ko kung gaano kalakas ang mga shrine, direkta kang nagpapadala ng malalaking hukbo upang labanan ang iyong mga kaaway. Maligayang pagdating. Sabi ng pinuno ng World Clan. Sumimangot ang guro ni Qiyong Jiutian. Tinanggap sila ng World Clan. Ang World Clan ay tahimik sa loob ng maraming taon, bakit sila naglakas loob na kumilos ng mayabang? Akala ba nila makakalaban nila ang Fire Shrine? Dahan-daang lumakad si Lin Feng pasulong at huminto sa tabi ng pinuno ng World Clan, ngumiti siya sa mga Shriners at sinabing. Mataas ang tingin ni Qiyong Jiutian at Qiyong Haiya sa kanilang sarili, ngunit nagdulot sila ng kanilang sariling pagkawasak. Nararapat silang mamatay. Sinubukan namin ang imposible, at ito ay gumana. Ang mga taong iyon ay walang moral, walang prinsipyo. Hindi nila akalain na si Qiyong Jiutian at Qiyong Haiya ay papatayin. Nakatitig kay Lin Feng ang guro ni Qiyong Jiutian. Hindi niya naramdaman ang lakas ng sinumang saint na lumalabas sa katawan ni Lin Feng, ngunit talagang nakalusot si Lin Feng, o hindi niya magagawang patayin si Qiyong Jiutian. Hindi siya maaaring nagkukunwari noon. Gayunpaman, posibleng makita na si Lin Feng ay nakalusot at nabawi ang natural na estado. Bumalik na siya sa pinanggalingan, sa tunay niyang pagkatao. Siya ngayon ay mukhang ganap na ordinaryo, tulad ng isang taong hindi nagsasanay sa paglilinang. Ang mga miyembro ng Fire Shrine ay walang pagpipilian na aminin na si Damon ay hindi kapanipaniwala, at na balang araw ay maaabot niya ang isang nakakatakot na antas ng paglilinang. Nagsimulang maglakad ang guro ng shrine, ngunit hindi patungo kay Lin Feng at sa iba pa. Naglakad siya patungo sa bangkay ni Qiyong Jiutian. Kahit na pinatay ni Lin Feng si Qiyong Jiutian, ang bangkay ni Qiyong Jiutian ay isang mahalagang kayamanan para sa Fire Shrine. Marami siyang saint's weapons, kabilang ang mga armas na napanalunan niya sa canonization area. Hindi sila kailangan ni Lin Feng, nakalusot siya at nagkaroon ng Great Demon Halberd of Desolation na magbibigay daan sa kanya na maging mas malakas. Kinuha ng guro ni Qiyong Jiutian ang kanyang katawan at umalis kasama ang iba pang miyembro ng Fire Shrine. Tumapag si Qi Lianshan sa harap ni Lin Feng, kumikislap ang kanyang mga mata, at sinabing, Damon, malakas ka talaga. Bigla kang nakapasok at napatay si Qiyong Jiutian. Hindi ko siya kayang patayin, ibig sabihin ay maaari mo akong patayin. Mabuti na lang at hindi tayo magkaaway. Maraming salamat sa pagpunta mo dito ngayon. Tumiti pabalik si Lin Feng. Si Qi Lianshan ay dumating upang tulungan siya kahit na siya ay mula sa Earth Shrine at walang kinalaman sa World Clan. Ang pagsali ay hindi na kailangan. Hindi naman masyado. Niligtas mo ang buhay ko minsan. Gayunpaman, pinatay mo si Qiyong Haiya, hindi ito mahalaga, ngunit ngayon na pinatay mo rin si Qiyong Jiutian at biglang nasira, iba na ang mga bagay ngayon. Sa palagay ko ay hindi iiwan ng Fire Shrine ang bagay na ito. Kailangan mong mag-ingat ngayon. Kahit handa akong tulungan ka, hindi ako makahingi ng tulong sa Earth Shrine. Matapat na sabi ni Qi Lianshan. Kahit na siya ay isang saint, hindi niya maaaring hilingin sa Earth Shrine na tulungan si Lin Feng na labanan ang Fire Shrine. Ang mga shrine ay hindi nasangkot sa mga ganoong bagay, lalo na't si Lin Feng ay isang estranghero sa kanila. Naiintindihan ko, at alam kong hindi pababayaan ng Fire Shrine ang bagay na ito. Sagot ni Lin Feng. Walang pagpipilian si Lin Feng kundi patayin sina Qiyong Jiutian at Qiyong Haiya. Gusto nila siyang patayin, kaya hindi niya sila mabubuhay. Iyon ang kanyang pananaw sa paglilinang. Mag-ingat ka, siya nga pala, wala na akong gagawin dito. Aalis na ako, sabi ni Qi Lianshan, at mabilis na umalis. Bumaba na tayo, sabi ni Lin Feng sa mga taong nasa gilid niya. Ang balita na pinatay ni Damon mula sa World Clan si Qiyong Jiutian, isang saint mula sa Fire Shrine, ay hindi kumalat kahit saan dahil iilan lamang sa mga miyembro ng World Clan at ilang miyembro ng Fire Shrine ang nakakita nito, pati na rin ang Qi Lianshan. Ang mga miyembro ng World Clan ay hindi ang uri ng mga tao na lumabas upang ipagmalaki ang kanilang mga tagumpay sa militar, at ang Fire Shrine ay hindi sasabihin sa mga tao ang tungkol sa isang bagay na medyo nakakahiya para sa kanila. Si Qiyong Jiutian ay naging isang saint at pinatay siya ni Damon, isang biro. Gayunpaman, alerto si Lin Feng. Pagkatapos niyang bumalik sa World Clan, ang World Clan ay hindi natakot sa Fire Shrine na darating para maghiganti. Ang hukbong nakuha ni Lin Feng mula sa King of the 10,000 Beasts ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, syempre, ngunit hindi ito sapat na lakas upang labanan ang isang shrine at ang kanilang mga saint. At hindi nagkulang ang shrines para sa mga saint. Ang shrine ng Imperial Court ng kontinente ng Siyam na Ulap ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon.
Nagkaroon sila ng hindi kapani-paniwalang pamana, at maraming henyo. Bawat henerasyon, mayroon silang mga taong naging saint. At ang mga saint, maliban kung sila ay nagkaroon ng kakilakilabot na mga labanan, ay hindi namamatay. Sa kabaligtaran, patuloy silang lumalakas. Parami ng parami ang mga saint sa paglipas ng panahon, maliban kung naganap ang mga malalaking digmaan tulad noong sinaunang nakaraan. Kadalasan, hindi lang sila nagpapakita. Gayunpaman, kumbinsido si Lin Feng na ang Fire Shrine, gayon din ang lahat ng iba pang mga shrine, ay mayroong maraming mga saint. Ilang mga saint ang naroon sa Imperial Court ng kontinente ng Siyam na Ulap, ang Supreme Animal World, Impyerno, o ang kontinente ng Siyam na Ulap. Kadalasan, sila ay parang ordinaryong nasa katanghaliang gulang o matatanda, nangisda sila, may mga pamilya, may mga ordinaryong buhay at hindi nakikita ng mga tao na sila ay mga saint. Ngunit sila ay umiiral sa mundo. Dahil mukhang hindi nababahala ang World Clan, hindi na kailangang mag-alala ni Lin Feng. Nagpunta siya upang magnilay sa pag-iisa. Kahit na napakalakas na niya ngayon, hindi pa stable ang kanyang cultivation level. Si Lin Feng ay nasa sarili niyang mundo, lumulutang sa hangin. Pakiramdam niya ay isa siyang tunay na Diyos sa pagkakataong ito. Pakiramdam niya ay malaya siya sa mga inhibitions at masaya. Spree. Sabi ni Lin Feng. Biglang, tagsibol na sa sarili niyang mundo. Nagbago ang lahat sa kanyang maliit na mundo, maraming tao ang nagtaas ng ulo. Hindi na malamig, naging banayad ang panahon. Ang mga mortal ay namangha. Iyan ang tunay na Diyos na daw. Iba ang daw ko sa daw ng ibang tao. Ang Diyos na daw ay parang celestial daw. Magagamit ko para kontrolin ang lahat. Ako ang celestial daw ng mundong ito. Bulong ni Lin Feng. Nakikita niya sa isip niya ang buong mundo. Maaari rin niyang baguhin ito ayon sa gusto niya. Maaari siyang lumikha ng mga karagatan, lungsod, nayon, ipinagbabawal na teritoryo, disyerto. At ang mga tao sa kanyang mundo ay maaaring pumunta at tuklasin ang mga lugar na iyon. Natural, maraming misteryosong mundo, kuweba, sandata, at palasyo ang lumitaw sa mundong iyon. Ngayon, kinailangan silang hanapin at galugaring mga tao. Lubos na nasiyahan si Lin Feng sa pakiramdam na ito. Binago niya ang kanyang mundo ng ilang sandali, ito ay lubos na kasiya siya. Maya-maya, tumigil siya at nawala doon. Pagkatapos nito, muling nagpakita siya sa Imperial Palace ng Yangzhou City. Little Lin Feng. Sabi ni Yu Menghe, nakangiti sa kanya. Bakit bigla na lang nasa spring? Nanay, gusto mo ba ang tagsibol? Nakangiting tanong ni Lin Feng. Mas gusto ko si Autumn, mahilig ako sa orange leaves. Nararamdaman ko ang natural at hindi napigilan sa taglagas. Tumiti si Yu Menghe. Sige, kung ganoon ay taglagas na. Sabi ni Lin Feng na tumango. Agad na lumitaw ang mga dahon ng orange. Isang orange na liwanag ang lumitaw sa palasyo, ilang orange na dahon ang pumasok sa palasyo sa pamamagitan ng mga bintana. Yu Meng natigilan siya. Little Lin Feng, taglagas na ngayon. Kaya biglaan. Hindi makapaniwala si Yu Menghe. Lalong lumakas ka, Little Lin Feng. Sabi ni Lin Hai, nakangisi. Ama. Tumiti si Lin Hai. Si Yu Menghe at Lin Hai ay umunlad ng husto sa mga tuntunin ng paglilinang. Kahit na ayaw nilang umunlad, mahirap. Master Lin Feng, lumalakas ka at lumalakas. Dapat ay isa ka ng maalamat na Great Emperor ngayon. Sabi ni Yizu na humahanga kay Lin Feng. Nakita niya itong lumaki at naging mas malakas. Nagtataka siya sa tuwing nakikita siya nito. Minamaliit mo siya. Sabi ni Xiaoya. Ngayon, kailangan lang niyang sumigaw at kaya niyang patayin ang mga ordinaryong Great Emperor. Huwag mong palakihin. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling. Itay, nanay, kain na tayo. Sige, pupunta ako sa kusina. Nakangiting sabi ni Yu Menghe at naglakad palayo. Tuwang-tuwa si Lin Feng na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2352, Pag-aaral ng mapayapa. Si Lin Feng ay nagkaroon ng malaking pagkain kasama ang kanyang mga kaibigan at miyembro ng pamilya, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-aaral. Iniisip niya. Dahil ang kanyang Diyos na daw ay katumbas ng celestial daw sa kanyang mundo, malamang na maaari niyang iparamdam din sa populasyon ng kanyang mundo ang cosmic energies. Maaari ba niyang iparamdam din sa kanila ang celestial daw? Siya ay tulad ng isang Diyos sa kanyang mundo, kaya maaari niyang tulungan ang mga tao na maging mas malakas, masyadong. Naisip ni Lin Feng ang canonization area, ang lugar na iyon ay makakatulong sa mga tao na maramdaman ng celestial daw at maging mga. Sa kanyang mundo, siya ay celestial daw, maaari rin siyang lumikha ng ganoong lugar, ngunit una, kailangan niyang mas maunawaan ang lahat ng mga bagay na iyon. Si Lin Feng ay nasa isang walang hangganang lugar. May isang bundok na angkop para sa pagtatanim. Siya lang ang pwedeng pumunta doon, kaya walang makakaistorbo sa kanya. Nakahawak si Lin Feng sa kanyang mga kamay sa likod. Tumingin siya sa langit, may isang misteryosong chi, iyon ang hangganan ng kanyang mundo. Ngayon, kumpleto na ang mundo ko. Ang aking katawan ay celestial daw, o Diyos na daw sa aking mundo. Kaya naman, mabilis akong makakabawi.
Noong lumaban ako kay Qiyong Jiutian, napansin ko na kahit gaano pa kalakas ang kanyang mga pag-atake, hindi niya ako kayang patayin dahil ang lakas ng sarili kong mundo ay nagpapahintulot sa akin na makabawi sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang mga pag-atake ni Qiyong Jiutian ay hindi kapani-paniwala, ngunit hindi man lang niya ako nagawang saktan. Bulong ni Lin Feng. Hindi niya naramdaman na ang kanyang katawan ay isang normal na katawan na may mga panloob na organo at lahat ng bagay. Mayroon siyang impresyon na ang kanyang katawan ay isang buong mundo at ang mundong iyon ay ang kanyang buhay. Siya ay naging half-immortal. Ngayong naunawaan na niya na ang kanyang Diyos na si Dao ay ang kanyang sariling uri ng Celestial Dao, kailangan niyang pagbutihin ang lakas na iyon, ito ay kung paano niya napatay si Qiyong Jiutian. Ito ay hindi dahil ang Celestial Dao sa kanyang katawan ay hindi kapani-paniwala na ito ay may parehong antas sa labas ng mundo. Kung siya ay nakabunggo sa napakalakas na mga saint, madali nila siyang mapapatay. Sa sarili niyang mundo, siya ay isang Diyos. Sa labas ng mundo, siya ay isang estranghero. Hindi niya kontrolado ang outside world. Noong nakaraan, nang magising ako mula sa aking panaginip, naunawaan ko ang Diyos na Dao at biglang naging mas malakas. Ganyan ako umabot sa God level. Ngayon, pangalawang beses na akong nakalusot, masasabi kong naabot ko na ang ikalawang antas ng layer ng Diyos. Hindi ko alam kung gaano ako kalakas, bagaman naisip niya. Siya ay isang ipinagbabawal na tao, wala siyang tunay na antas ng paglilinang, maaari lamang siyang manghula, at hindi siya matuto mula sa ibang tao. Ngayon, kasama ang Celestial Dao sa sarili kong mundo, mas malakas ako dito kaysa sa labas ng mundo, na nangangahulugang maaari akong lumikha ng sarili kong mga pag-atake, iniisip niya. Ang kanyang mga deployment spell ay umabot na rin sa isang hindi kapani-paniwalang level, kaya niyang mag-cast ng deployment spell sa loob ng millisecond gamit ang kapangyarihan ng kanyang isip. Maaari ba niyang pagbutihin ang kanyang deployment spells? Si Lin Feng ay mayroon pa ring walang katapusang bilang ng mga posibilidad sa harap niya. Nagagawa niya ang anumang naisin niya. Matapos mag-aral ng mahabang panahon, iniwan ni Lin Feng ang kanyang sariling mundo at bumalik sa World Clan upang mag-aral sa isang kuweba. Nakapatong siya sa isang bato at biglang nagmulat ng mata. Isang nakakatakot na Celestial Dao ang pumuno sa paligid niya, bago naging isang itim na hole na gawa sa Diyos Celestial Dao. Gaya ng inaasahan, kakayanin ko. Kahit nawala ang Celestial Dao ng labas ng mundo, maaari kong gamitin ang sarili ko, ngunit ang aking lakas ay pinigilan. Kung ang pag-unawa ng isang kaaway sa Celestial Dao ng mundo sa labas ay higit pa sa aking pag-unawa, kung gayon madali niya akong mapapatay, naisip niya. Gayunpaman, kung kaladkarin niya ang mga tao mula sa labas patungo sa sarili niyang mundo, magagawa niyang labanan at papatayin ang ilang nakakatakot na kalaban. Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pag-aaral. Parang sa unang pagkakataon na naunawaan niya ang lakas ng Diyos. Wala siyang cultivation level, sarili niyang Diyos. Ngunit ito rin ay isang mahirap na paglalakbay, at isang malungkot. Ama. Sabi ni Aomo nang lumapag siya sa harap ng kuweba, nakangiti nang makita si Lin Feng. Siya ay masaya at nagtanong, Ama, kapag ang iyong pagtatanim ay matatag na, ano ang iyong gagawin? Tumiti si Lin Feng at sinabi, Dumating ka sa perpektong oras, gusto kong makita kung makakarating ka sa mundo ko. Naglaho sina Aomo at Lin Feng, muling lumitaw sa kanyang mundo, sa bundok kung saan walang ibang makakarating. Munting bata, isa kang demonyong dragon, kontrolado mo ang demonyo at walang laman na lakas ng espasyo. Kung gagamitin ko ang aking pinakamakapangyarihang demonyo at walang laman na pag-atake sa kalawakan, makakatulong ba ito sa iyo na maunawaan ang dalawang uri ng lakas na iyon? Tanong ni Lin Feng. Biglang, si Aomo ay nasa isang madilim na mundo, napapaligiran ng mga demonyo, agresibo, marahas, brutal, lahat ng uri ng mga demonyo. Nanginginig sa takot si Aomo. Sa antas ng paglilinang na iyon, ang mga cultivator ay maaari lamang umasa sa kanilang sarili. Kung mas mahusay ang kanilang mga kakayahan sa pag-unawa, mas mabilis silang umunlad. Binigyan na ngayon ni Lin Feng ng pagkakataon na madama ang lahat ng uri ng lakas. Ama, napakalakas mo. Maaari ka na ngayong lumikha ng mga kultibasyon na lugar na kasing unlad ng ilang kultibasyon na mga lugar na makikita mo sa shrines o sa Supreme Animal World. Bulalas ni Aomo. Sa Supreme Animal World, maraming lugar para magsanay ng cultivation, at marami na ang nasubukan niya. Tumingin si Lin Feng sa espasyo. May Celestial Dao sa kanyang demon energies, gusto niyang lumikha ng Saint Lock para maintindihan ito ni Ao. Siyempre, kailangan muna niyang maabot ang isang tiyak na antas. Kahit na siya ay tulad ng isang Diyos at nauunawaan ang lahat ng uri ng lakas, kailangan niyang mag-isip ng husto upang malampasan ang lahat ng mga paghihirap. Umungo si Aomo at lumabas mula sa kalaliman ng demonyo, sinabi niya. Ama, kaunti na lang at pakiramdam ko ay magagawa mo si Saint Lock. Na, kailangan ko pang umunlad. Sagot ni Lin Feng, umiling-iling. Ngunit maaari akong gumawa ng ilang mahiwagang mundo sa aking mundo. Siyempre, una, kailangan kong pagbutihin ang aking pag-unawa sa paglilinang upang lumikha ng kapaki-pakinabang na misteryosong mga mundo. Sige. Sabi ni Aomo, tumanggo ang kanyang pangunawa. Nais kong maunawaan ang lakas ng oras at lumikha ng mga espesyal na misteryosong mundo upang baguhin ang oras. Ito ay magiging mahusay. Sa kasamaang palad, matagal nang nawala ang Time Shrine.
Kaunti lang ang mga libro tungkol sa kanila sa shrine, at ang mga ito ay tungkol sa acceleration at deceleration kadalasan. Ang mga ito ay naglalaman lamang ng mga hibla ng lakas ng oras. Bumantong hininga siya. Sa kasamaang palad, ang time shrine ay nawasak, marahil dahil sila ay masyadong malakas, kaya ang iba pang mga shrine ay hindi maaaring hayaan silang mabuhay. Ang pagkontrol sa oras ay isang bagay na nakakatakot. May lakas ng oras sa Ganji's time, ayon sa mga alingaungaw. Nobody dares go into the depth of Ganji's time though, people are too scared na hindi na sila makakabalik. Puna ni Aomo. Nais din niyang makita kung gaano kalakas ang lakas ng oras. Ang lakas ng oras ay isang kawili-wiling uri ng lakas dahil wala itong kinalaman sa 5 elemento. Ang lakas ng oras ay ang tanging bagay na naaangkop sa lahat ng dako. Magkaiba man ang mundo ko at ang outside world, may time strength sa dalawa. Kahit na hindi sila ganap na pareho, ang pagbabago ng lakas ng oras sa aking mundo ay tila imposible sa ngayon. Isip niya, kumislap ang mga mata. Ngunit ang lakas ng oras ay isang bagay na mahirap pag-aralan. Paano pinag-aralan ng mga cultivator ng dating time shrine ang lakas ng oras? Siyempre, walang tungkol doon sa mga libro. Ngunit marahil mayroong ilang hindi kapani-paniwalang mga cultivator mula sa time shrine na nabubuhay pa. Palaging may mga detalyeng alam lamang ng mga tagaloob. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2353, Pagkikita sa Void Phoenix Clan. Ang Fire Shrine ay hindi pumunta sa World Clan para manggulo kay Lin Fang. Parang nakalimutan na nila ang tungkol sa pagkamatay ni Qiyong Jiutian at Qiyong Haiya. Gayunpaman, ang malalakas na cultivator ng World Clan ay tila hindi naisip na ang Fire Shrine ay magpapaalis kay Lin Fang. Si Lin Fang ay nagsanay ng kultibasyon saglit ng mahinahon. Ang kanyang paglilinang ay unti-unting naging matatag. Tiwala si Lin Fang, kumbinsido na walang half-saint ang makakalaban sa kanya. Nanampalataya siya sa lakas ng kanyang Diyos. Nakatanggap ang World Clan ng liham ng imbitasyon. Ang Fire Shrine at ang Void Phoenix Clan ay gagawing opisyal ang kanilang alyansa sa kasal. Ang mga cultivator ng World Clan ay walang magandang premonition tungkol dito. Siyempre, ipinakita rin nila ito kay Lin Fang. Kahit na hindi ito magandang senyales, kailangang malaman ni Lin Fang ang tungkol dito. Nang makita ni Lin Fang ang sulat na iyon, sinabi ng matandang nasa harapan niya. Malamang na naghahanap ng pagkakataon ang Fire Shrine para patayin ka, kahit na hindi nila ito ipinakita noon. Ang Fire Shrine at ang Void Phoenix Clan ay palapit ng palapit. Alam ito ng lahat sa Northwest area. Ang pag-imbita sa World Clan ay hindi na kailangan. Siyempre, alam ng mga tao na si Lin Fang at Qing Fang ay sobrang malapit sa isa't isa, ngunit hindi nila alam ang tungkol kay Damon at Qing Fang, kaya may mga tao pa rin gustong malaman kung mayroon silang matalik na relasyon o wala. Siguro. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Ngunit kahit na gusto nila akong patayin, maaari ba silang pumunta sa mga mataas na antas ng mga saint upang patayin ako? Hindi ako sigurado, parang hindi. Walang masyadong mataas na antas na mga saint. Sa palagay ko ay hindi madaling magpadala ang Fire Shrine ng mga mataas na antas na saint upang labanan ka. Kahit kaya nila, hindi ko akalain na gagawin nila ito, may mga limitasyon. Sabi ng malakas na cultivator ng World Clan. Dahil sa ganoong paraan, pupunta ako sa Void Phoenix Clan, wala akong ipinagbabawal. Kahit na magpadala sila ng mga saint para lumaban sa akin, dapat ay makalusot ako sa isang piraso. Sabi ni Lin Fang. Ang malakas na cultivator ng World Clan ay nabalisa, ngunit sa huli ay ngumiti siya at tumango bilang pagtanggap. Si Lin Fang ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Kumbinsido na siya na hindi siya kayang patayin ng mababang antas ng mga saint. Siyempre, alam din niya na si Lin Fang ay may nakakatakot na saint's weapons. Nakita niya si Lin Fang na pinatay si Qiyong Jiutian. Ang higit na ikinagulat niya ay ang mga pag-atake ni Qiyong Jiutian ay napakapanganib, ngunit hindi niya nagawang saktan si Lin Fang. Tumiti siya kay Lin Fang at sinabi, "Naging saint ka, naiintindihan mo ang celestial daw, nalampasan mo ang kamunduhan at nakamit ang kabanalan. Ngunit gaano kalakas ang iyong pisikal na katawan, ang katawan ng iyong saint. Ang katawan ng aking saint." Ulit ni Lin Fang. Sa totoo lang, hindi sapat ang paglalarawan sa katawan ni Lin Fang na may simpleng konsepto bilang katawan ng saint. Ito ay isang euphemism. Ayos lang, tumawa si Lin Fang. Natawa din ang matanda, at hindi na nagtanong pa. Masigla ang kapaligiran sa Void Phoenix Clan. Nais ng Fire Shrine na gawin ang kanilang alyansa sa kasal sa opisyal ng Void Phoenix Clan. Maraming makapangyarihang grupo sa Northwest area ang dumating para batiin sila. Kahit na hindi nila naiintindihan kung bakit gustong gawin ng Fire Shrine at ng Void Phoenix Clan ang isang bagay na walang silbi, dumating pa rin sila. Napag-usapan na iyon ng Void Phoenix Clan at ng Fire Shrine noon, bakit naulit pa? Kung gayon, sinubukan pa rin ng mga bisita na magmukhang nagsasaya. Maging ang mga matataas na opisyal ng Void Phoenix Clan ay hindi maintindihan kung bakit gustong magkaroon ng isa pang pagpupulong ang Fire Shrine, ngunit dahil gusto nilang pumunta at pag-usapan muli ang mga detalye ng alyansa ng kasal, bakit hindi? Hindi ito negatibo. Mayroong maraming mga bisita sa isang malawak na pampublikong field. Sa harap ay may malalakas na cultivator mula sa Fire Shrine at ang Void Phoenix Clan, masayang nag-uusap.
Nakatayo sa tabi ng isang saint mula sa Fire Shrine ang dalawang kabataan. Isa sa kanila ay si Wo Xingzi, ang isa ay si Wo Ling. Noon, ang Fire Shrine ay hindi sigurado tungkol sa mga potensyal na groom, at si Qiyong Haiya ay isang potensyal na kandidato. Ngunit siya ay pinatay ni Lin Feng, kaya nagpa siya silang palitan siya ni Wo Ling. Hindi naman mahalaga ang nobyo. Para sa Fire Shrine, ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng alyansa sa kasal sa Void Phoenix Clan, at hindi rin naisip ng Void Phoenix Clan. Wala pa sina Qingfeng at Jing. Kawawang Wo Xingzi at Wo Ling, nakangiting sabi ng isang saint of the Fire Shrine. Brother Beishan, ang swerte talaga ng dalawang babaeng iyon. Nagpadala na ako ng tumawag sa kanila. Malapit na silang dumating. Masayang tugon ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Si Wo Xingzi at Wo Ling ay dalawang henyo, bihira ang mga ganitong cultivator. Sila ay magiging napakalakas sa hinaharap. Alam ko, di ba? Tumanggo si Bei Shanwang. Tumingin siya sa karamihan. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sina Jing at Qingfeng. Mukhang galit na galit sila. Nandoon ang mga miyembro ng Fire Shrine, at ayaw nilang makita sila. Pinahintay mo si Brother Bei Shan ng ganoon katagal. Nakangiting sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang ama ni Jing. Ayaw naming magpakasal sa mga taong iyon. Malamig na sabi ni Jing, ngunit sa mahinang boses. Kahit na ayaw niya, alam niyang hindi magandang ideya ang pagpapagalit sa Fire Shrine, hindi makakalaban ng Void Phoenix Clan ang Fire Shrine. Kaya naman, sinubukan niyang kontrolin ang sarili. Bastos. Sabi ng medyo may edad na lalaki sa mahinang boses. Sinulyapan niya si Jing at sinabi, ito ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa iyo sa buhay. Yan ang iniisip mo, dinuraan siya ni Jing. Bumaba ka, malamig na sabi ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Tumapag sa tabi nila sina Jing at Qingfeng, at napalibutan sila ng mga gwardya. Paumanhin, Brother Bei Shan, nagbibiro lang sila. Sabi ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Hindi bale, masarap maging matatag na babae. Ang mga ito ay perpekto para kay Wo Xingzi at Wo Ling. Tumiti si Bei Shanwang. Tumingon ng mga tao at tumingin sa kanila. Walang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip ng lahat ng taong iyon. Sa sandaling iyon, may dumating ng maingat. Si Wo Xingzi, na umiinom ng isang tasa ng tsaa, ay lumingon at tumingin sa taong iyon, nakasimangot. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Hindi alam ng mga tao sa labas ng mundo na si Damon ang pumatay kay Qiyong Jiutian, ngunit ang mga miyembro ng Fire Shrine ang nakaalam. Nakakagulat, pumunta siya dito. Siya ay kumikilos ng walang ingat. Naisip ni Wo Xingzi. Maraming tao sa Fire Shrine ang nakasimangot nang makita si Damon. Nakilala rin ni Bei Shanwang si Damon. Ang mga tao mula sa Fire Shrine ay nakitang lahat si Damon, sa katotohanan man o sa mga ilusyon. Ibalik natin sina Jing at Qingfeng sa Fire Shrine ngayon. Sa ganoong paraan, magagawa nilang makipagkaibigan sa mga kabataan ng Fire Shrine. Mungkahi ni Bei Shanwang, na walang pakialam na nakangiti sa pinuno ng Void Phoenix Clan. Hindi alam ng pinuno ng Void Phoenix Clan ang sasabihin, ngumiti lang siya at tumanggo. Walang problema, mukhang maganda. Mukhang naiinip ang Void Phoenix Clan na ibenta ang kanilang mga babae sa Fire Shrine. Sa tingin mo ba ay magiging mas malakas ang Void Phoenix Clan sa ganoong paraan? Putol ng isang boses na pabulong. Ang mga miyembro ng Void Phoenix Clan ay mukhang namangha at lumingon, nakasimangot kay Damon. Ang lalaking ito ay nang ahas gumawa ng gulo. Bastos. Sigaw ng isang taong nagyayelo. Ilang tao ang biglang lumitaw sa harap ni Lin Feng, lahat ay mula sa Void Phoenix Clan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagpatay. Pabayaan mo siya. Casual na sabi ng ama ni Jing. Tumayo ang mga taong iyon, ngunit mukhang galit. Tumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Lin Feng. World Clan, Damon. Talaga. Sagot ni Lin Feng na may isa pang malamig na ngiti. Dumating ka, sa tingin mo ay walang gagawin sa iyo ang matatandang miyembro ng Void Phoenix Clan. Sabi ng medyo may edad na lalaki na walang pakialam. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni Damon at ng Fire Shrine, ngunit hindi rin siya nagtanong. Sa makatuwid, hindi niya alam na pinatay ni Lin Feng si Qiyong Jiutian. Kung kaya mo, gawin mo. Maaari mong subukan. Ngunit sa tingin ko ang tanging bagay na kaya mo ay ibenta ang iyong anak na babae. Sagot ni Lin Feng na nanunuya. Kumunat ang noo ng lalaki. Kawili-wiling batang lalaki. Pumunta ka sa Void Phoenix Clan para magkaroon ng pakiramdam ng presensya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2354, Mabangis na labanan. Pinandilatan ng pinuno ng Void Phoenix Clan si Lin Feng. Namangha siya. Gusto talagang mamatay ni Damon mula sa World Clan. Ang World Clan ay nasa Northwest area tulad ng Void Phoenix Clan. Maraming tao ang nagkukumpare sa kanila sa lahat ng oras. Si Damon ay naging sikat, siya ay tinuturing na isang henyo. Hindi gaanong sikat ang mga tao sa Void Phoenix Clan. Ngayon ay pumunta siya sa Void Phoenix Clan para manggulo, gusto ba niyang mamatay? Siyempre, siya ang pinuno ng Void Phoenix Clan, kaya kinokontrol niya ang kanyang sarili. Mahinahon niyang sabi, Damon, inimbitahan ka ngayong pumunta, hindi ka namin yayaya para manggulo. Kung hindi ka nandito para magsaya, umalis ka na.
Ayoko sa kilos mo, kahanga-hangang gusto mong magbenta ng mga babae sa Fire Shrine. Mas gusto kong babalaan ka, kalimutan ang tungkol sa alyansa ng kasal, o ang Void Phoenix Clan ay. Madaling sabi ni Lin Fang. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay namangha. Tinatakot siya ni Damon. Napakabastos na bata. Sabi ng pinuno ng Void Phoenix Clan, nanlilisik si Damon. Ikaw ay isang maliit na bata ng World Clan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ako magiging maawain, at walang sino man ang makapagsasabing ako ay hindi mapagbigay. Sa tingin mo kaya mong kumilos ng ganyan dahil lang sa matanda ka na? Katawa-tawa. Sabi ni Lin Fang na walang kwenta. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay lalong nagalit. Reader, masyado kang magalang. Si Damon ay isang makasalanan. Hindi mo na siya kailangang kausapin, iwasan mo na lang siya. Casual na sabi ng ama ni Jing. Ang mga taong pinabayaan lang si Lin Fang ay dumaong muli sa kanyang harapan at naglabas ng malamig na chi. Nagsimulang sumipol ang mga phoenix, 4 na apoy ang bumaril kay Lin Fang. Ang karamihan ay mukhang nagulat. Doon ba mamamatay si Damon? Hindi man lang siya nagtangkang gumawa ng kahit ano para protektahan ang sarili niya. May mali. Nandyan pa rin siya. May napansin. Si Lin Fang ay naliligo sa nakakatakot na mga bowl ang apoy, at hindi siya sinaktan ng mga ito. Bumalik kayong lahat. Sigaw agad ng ama ni Jing. Walang magagawa ang kanilang mga pag-atake kay Lin Fang, kaya walang silbi ang pagpapatuloy ng labanan. Kung mag-counter-attack si Lin Fang, baka mapatay niya sila. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng ama ni Jing, ang nakakatakot na apoy ang pumalibot sa mga taong iyon. Wala silang oras para mag-react. Sigaw nila habang nasusunog ng buhay. Sila ay mga cultivator ng apoy, sila ay dapat magkaroon ng isang mahusay na depensa laban sa pag-atake ng apoy, ngunit sa sandaling iyon, sila ay nasusunog at sumisigaw sa sakit. Nakakakilabot. Apoy ng Saint. Sumimangot ang karamihan. Hindi nila naintindihan, biglang nagliyab ang 4 pero hindi nila apoy. Gumalaw din ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, naging isang sinag ng liwanag. Gayunpaman, ang 4 na tao ay patay na. Patay na sila. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng ama, hinatak niya ang mahabang mukha. Tinitigan niya si Lin Fang at naisip, iyon ang apoy ni Saint. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang paglabas ng lakas ni Saint mula kay Lin Fang, at ang apoy na iyon ay iba sa anumang nakita niya noon. Si Lin Fang ay nakatayo pa rin doon ng mahinahon, hindi siya gumagalaw mula sa simula hanggang sa katapusan. Minamaliit kita, naisip ng ama na mangot. Inilabas niya ang lakas ni Saint, na lumipat patungo kay Lin Fang at pinahirapan siya ng Fire Celestial daw. May impresyon si Lin Fang na masusunog siya. Mamatay. Sabi ng ama ng mga babae. Umuungol ang hangin. Isang Fire Phoenix ang may pakpak patungo kay Lin Fang, puno ng Celestial daw. Isang napakalaking firewall ang lumitaw sa harap ni Lin Fang, pagkatapos ay naging isang ice wall. Ang Phoenix ay bumagsak dito, ngunit nabigong tumagos. Sirahin. Sabi ni Lin Fang. Ang pader ng yelo ay gamulong pasulong, pinalamig ang Phoenix at ang nakamamatay na apoy sa paligid nito. Sheng Layer. Nagulat ang ama. Si Damon ay naging isang saint. Ilang taon lamang ang lumipas, at siya ay naging isang saint. Napakalaking bilis ng paglilinang. Maraming tao ang nagsagawa ng paglilinang sa buong buhay nila at hindi naiintindihan kung ano ang celestial daw. Gayunpaman, nagawa ito ni Lin Fang sa napakaikling panahon. Si Damon mula sa World Clan ay isang saint. Ang buong karamihan ay namangha. Ang mga saint lamang ang maaaring makipagkompetensya sa ibang mga saint. Kaya pala ang yabang mo, saint ka na ngayon. Pero ano? Kahit na ikaw ay isang saint, sa tingin mo maaari kang pumunta sa Void Phoenix Clan at gumawa ng gulo dito. Katawa-tawa. Mayroon ding mga pagkakaiba sa antas sa pagitan ng mga saint. Sabi ng ama, nakangiting malamig. Siya ay kumislap pasulong, ang kanyang buong katawan ay puno ng celestial daw. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at itinuro si Lin Fang. Isang ilusyonaryong itim na apoy ang sumanib sa lupa at langit at lumipat patungo kay Lin. Biglang tumawag ang isang phoenix, ang mga daliri ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging mga phoenix, mga landas na lumilitaw sa likuran nila. Ang lakas ay napakalaki. Oh wow, tumitindi ang pag-atake. Naisip ng karamihan habang sila ay umatras. Pumalakpak si Lin Fang, at lumitaw ang isang walang takot na kalasag sa lupa, pagkatapos ay lumipat patungo sa itim na Fire Phoenix at hinaranggan ito. Ang mga pag-atake ng ama ay hindi makalusot sa kalasag ni Lin Fang. Gaano kalakas? Si Damon ay isang saint. Bakit parang relax na relax siya? Mayroon akong impresyon na ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman ng lakas ng pag-deploy. Ang kalasag na iyon ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng lakas, ngunit tiyak na mayroong deployment strength sa loob. Ngayon napagtanto ng karamihan na talagang malakas si Damon. Ang ama ng mga batang babae ay naglabas ng isang malakas na apoy, at isang itim na butas na gawa sa apoy ang lumitaw. Nagsimula itong sumipsip ng celestial daw ng buong kasakiman, nagliliyab sa galit. Napakalakas talaga ng ataking iyon, na para bang sinusubukan niyang makuha ang buong lakas ng mundo. Nakakatakot ang mga pag-atake ng mga saint. Kumunat ang noo ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Nakayang labanan ni Damon ang ama ng mga babae.
Si Damon ay talagang hindi kapani-paniwala. Lumapag ang ama sa harap ni Linfang, bumagsak ang itim na butas na puno ng apoy ng phoenix sa kalasag ni Linfang. Hinigop ng puyo ng tubig ang kalasag at sinimulang sunugin ito. Nasa panganib si Linfang. Gaano kalakas? Ang vortex ay 100 metro ang taas at naglalaman ng nakakatakot na itim na apoy ng phoenix. Si Linfang ay tila maaaring ma-overwhelm siya anumang oras. Naging saint pa lang, halatang hindi niya kayang makipagkompetensya sa isang cultivator na matagal ng saint na stable ang cultivation. Ang kalaban ni Damon ay isang half-saint sa loob ng mahabang panahon, at siya ay isang disipulo din ng Fire Shrine, kaya kinokontrol niya ang hindi kapani-paniwalang pag-atake ng apoy. Kakayanin ni Damon hanggang ngayon, himala na, bulungan ng karamihan. Itinuring na nilang patay na si Damon. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Linfang ay nagdilim, at biglang, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagkaroon ng impresyon na ang mundo sa paligid niya ay nagbabago. Siya ngayon ay nasa isang yungib, sa isang walang laman na mundo ng kadiliman. Paano ito posible? Kumunat ang noo niya. Paano siya napunta sa ibang mundo pagkatapos ng isang sulyap? Hindi ka sapat na malakas. Sabi ng isang boses na walang pakialam. Nagsimulang kumabog ang ulo ng nasa katanghaliang gulang. Naramdaman niya ang paggalaw ni Celestial daw palapit sa kanya, at ang hangin ay nanginginig ng husto. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang enerhiya. Boom! Isang walang katulad na lakas ang bumasag sa kanya. Nanginginig ang kanyang katawan. Sa labas ng mundo, ang kanyang katawan ay nalaglag at siya ay umubo ng dugo. Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang mga mata. Nasa harap niya si Damon at walang pakialam na sinabi. Kung hindi ka tatay ni Jing, pinatay na kita. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2355, kung may maglakas loob na pigilan ako, papatayin ko. Madaling natalo ni Damon ang isang taong naging saint sa napakatagal na panahon. Isa siyang saint ng Void Phoenix Clan, at kung hindi siya ang ama ni Jing, pinatay na siya ni Damon. Nang marinig iyon ng karamihan, hindi sila nakaimik. Ang World Clan ay nawala ng napakatagal na panahon. Ngayon ay bumalik na sila sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds at may kasama silang napakagaling. Narinig na nila ang tungkol sa kanyang pakikipaglaban kay Wu Xiang noong sila ay mga Saint Emperors pa lamang. Ilang taon lamang ang lumipas, at ganap na nagbago si Damon. Maaari na niyang durugan ang ilang mga saint. Napakahayop. Tumingin ang ama ni Jing kay Linfang, halatang natigilan. Siya ay naging isang saint sa loob ng napakaraming taon, ang kanyang paglilinang ay matatag, naiintindihan niya ng husto ang Celestial daw, siya ay may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit gayunpaman, ang isang taong hindi pa naging saint sa napakatagal na panahon ay nakatalo sa kanya ng ganoon kadali. Nakaramdam siya ng hiya. Kung hindi dahil sa anak niya, patay na siya. Dahil kay Miss Jing, I decided to let you live. Gayunpaman, kahit na ikaw ang kanyang ama, hindi mo siya mapipilit na gumawa ng anuman. Kung gusto niyang sumali sa Fire Shrine at magpakasal sa isa sa kanilang mga cultivator, ayos lang, ngunit walang makakapilit sa kanya. Kaibigan niya ako at hindi ko talaga maintindihan kung paano siya naibenta ng kanyang angkan sa Fire Shrine, alipin ba ng Fire Shrine ang mga miyembro ng Void Phoenix Clan? Mahinahong tanong ni Linfang. Maraming taong naimbitahan ang mukhang natuwa. Kahit na sila ay mula sa Northwest area tulad ng Void Phoenix Clan, sila ay dumating upang bigyan sila ng mukha, hindi dahil sila ay nasasabik na makipagparty sa kanila. Ngunit ngayon ay isang bagay na kawili-wili at nakakatawa ang nangyari sa wakas, hindi sila dumating ng walang kabuluhan. Pinahiya sila ni Damon, ang galing. Napatingin sa kanya ang mga miyembro ng Void Phoenix Clan, lalo na ang pinuno. Ang maliit na batang ito ay natalo lang ang isang Saint of the Void Phoenix Clan. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa malalakas na cultivator ng Fire Shrine. Gayunpaman, ang ilan sa mga miyembro ng Fire Shrine ay tumatawa, ang iba ay nakangiti, ang iba ay mukhang kalmado, na parang ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanila. Nagalit ito sa kanya. Kailangan ba niyang lutasin ang isyong ito sa kanyang sarili? Nais bang makita ng Fire Shrine kung gaano sila kalakas? Ibabalik ko muna sina Qingfang at Jing sa Fire Shrine. Maaari mong lutasin ang isyu ng naaangkop. Sabi ni Bei Shanwang sa pinuno ng Void Phoenix Clan ng mahinahon. Galit na galit ang pinuno ng Void Phoenix Clan. Nakakahiya. Pinahiya sila ni Linfang, at ngayon ay hindi nakakatulong ang Fire Shrine. Ang mga shrine ay mga shrine. Proud sila. Wala silang pakialam sa Void Phoenix Clan, naisip ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Nabigo siya. Gayunpaman, hindi niya masabi kahit kanino ang kanyang nararamdaman, kailangan niyang itago ito sa kanyang sarili. Walang pakialam ang Fire Shrine sa mukha ng Void Phoenix Clan. Sige. Sabi ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Alisin mo sila. Galit na galit siya. Gusto niyang insultuhan si Bei Shanwang, ngunit hindi niya magawa. Malamig na ngumiti si Bei Shanwang. Ang Void Phoenix Clan ay hindi maaaring malaman na ang Fire Shrine ay hindi dumating para kay Qingfang at Jing, sila ay dumating para kay Damon. Inaasahan nila na ang Void Phoenix Clan ay papatayin si Linfang. Sa ganoong paraan, hindi na nila kailangang gumawa ng anuman. Walang makakapagsabi na ang mga shrine ay nambobuli sa mga nakababata.
Siyempre, kung hindi siya nagawang patayin ng Void Phoenix Clan at nakatakas siya, magkakaroon ng dahilan ng Fire Shrine para patayin siya. How walang hiya. Ang Void Phoenix Clan ay pinapanood lamang ang kanilang mga kababaihan na kinidnap. Talagang wala silang pakiramdam ng karangalan at integridad. Sabi ni Lin Fang. Tumahimik ka, sigaw ng pinuno ng Void Phoenix Clan, itinapon ang sarili kay Lin Fang. Nakarinig ng sonic boom ang karamihan. Naramdaman ni Lin Fang ang isang nakakatakot na lakas ng Phoenix na umaapi sa kanya, sa kabila ng distansya. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at muling lumitaw ang kanyang kalasag. Narinig ng lahat na nagsisimula itong pumutok, at nabasag ang kanyang kalasag nang bumagsak ang mga pakpak ng Phoenix laban dito. Lumipat sa kanya ang nakakasilaw na mga pakpak. Lumitaw ang apoy sa paligid ni Lin Fang at marahas siyang napaatras. Bigla siyang nawala at muling lumitaw sa di kalayuan, ang lakas ng tibok ng puso niya. Hinawakan ni Lin Fang ang kanyang noo. May dugo doon pero halos gumaling siya agad. Itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti sa pinuno ng Void Phoenix Clan. Hindi nakakagulat na ikaw ang pinuno ng Void Phoenix Clan, ikaw ay isang mababang antas na saint. Isa kang maliit na insekto kumpara sa mga saint ng mga shrine. Hindi mo sila makokontra kung may sasabihin sila. Sa kanila ka lang magpapasakop, at ngayon ay inilalabas mo ang iyong galit sa akin. Parang totoong demonyo si Damon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, lumalabas ang lakas ng demonyo na parang tubig. Nanginginig ang mga tao sa paligid. Galit na umiiyak ang mga demonyo sa kanilang paligid. Lumakad pasulong si Lin Fang. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay tumingin kay Damon at nakakita lamang ng isang masamang ngiti, at isang nakakatakot na sandata. Parang sandata ito ng isang hari ng demonyo. Ang mga demonyo ay patuloy na umiiyak ng malungkot. Hindi ito masyadong malakas, ngunit ito ay nakakatakot, at ang mga nagdadalamhating iyak na iyon ay naglalaman ng lakas ng pagsumpa. Ang walang laman na enerhiya sa espasyo ay nakapalibot kay Lin Fang. Nawala siya at makalipas ang 1 millisecond, muling lumitaw sa harap ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Itinaas niya ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, na sweep forward ng kasing bilis ng kidlat. Isang demonyong hari ang umungal sa pangunahing galit. Lumitaw ang mga ilaw ng demonyo sa paligid. Nakita ng mga tao na pinalibutan ng mga demonyo ang pinuno ng Void Phoenix Clan, kahit na ang lakas ng pagmumura ay dumagsa sa kanya. Ang mukha ng pinuno ng Void Phoenix Clan ay nagbago ng husto. Pakiramdam niya ay nasa isang Demon Ghost Town siya, nakakakita siya ng mga ilog ng dugo sa paligid niya, may impresyon siyang sisabog ang kanyang isip. Asar! Sigaw ng pinuno ng Void Phoenix Clan. Kasabay nito, umatras siya, ang mga pakpak ng Phoenix na nakapalibot sa kanya. Sinubukan niyang paalisan ang lakas ng demonyo sa kanyang isipan, ngunit ang hari ng demonyo ay patuloy na umuungal at ang lakas ng pagmumura ay naglalaman ng kakaibang diwa na naging dahilan upang mahirapan pang kontrolin ang kanyang celestial daw. Sirain. Isang nakakatakot na chi ang patuloy na binomba siya. Isang apoy na espada ang lumitaw, na mas nakasisilaw pa sa araw. Naghak ito pasulong, nagkaroon ng pagsabog, at nabasag ang fire sword. Marahas siyang napaatras. Nakita na lamang ng mga tao ang pinuno ng Void Phoenix Clan na bumagsak pabalik sa isang pader, at pagkatapos ay sumunod ang mga nakakabasag na tunog. Gaano kalakas? Napakalaki ng demonyong halberd na iyon. Ungol ng karamihan. Nanginginig sila. Ang pinuno ng Void Phoenix Clan ay patuloy na tinatamaan. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi man lamang nakaka-impluwensya sa kanilang kapaligiran, mayroon silang perpektong kontrol sa kanilang lakas. Nakakatakot ang lakas ng mga saint. Bulong ng karamihan. Ang figure ng pinuno ng Void Phoenix Clan ay kumikislap, maging ang mga nagsisikap na ilayo sina Jing at Qingfang ay nagulat. Naglakas loob ka bang ay bully ako, isang batang cultivator? Sa tingin mo ang Void Phoenix Clan ay kahanga-hanga at kahanga-hanga. Ngayon, kukunin ko sina Jing at Qingfang, at titingnan natin kung sino ang mga ngahas na pigilan ako. Sabi ni Lin Fang, hawak ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation at naglakad pasulong. Ang lakas ng demonyo ay patuloy na lumalabas. Si Damon ay mukhang isang hari ng demonyo, ang kanyang mga mata ay madilim at nakakatakot. Kung may maglakas loob na pigilan ako, papatayin ko sila. Sabi ni Lin Fang, naglalakad patungo kina Jing at Qingfang. Dumating siya para kunin sila, ayaw niyang manatili sila sa Void Phoenix Clan. Walang mabuti para sa kanila dito.